Hello, magandang gabi sa inyo lahat. Magandang gabi sa inyo lahat. So meron tayong mga video na pag-uusapan Unahin natin ito. Ito ay galing kay Ma'am Cheche, no. So ito yung video galing kay Ma'am Cheche. Shoutout Ma'am Cheche, lagi daw siya nanonood. So ito yung video ni Ma'am Cheche. Ano ba meron dito? Ito yung una, kayo na daw humusga. Ito. Feeling ko edited ito. Diba? Kasi kung Nang in-slow mo nga yung video, tignan nyo ang mata niya. finreeze itong frame na to. Pag freeze nung frame na yan, Umitim. tas biglang humabol yung ulo niya. Panoorin nyo mga mare ang refleksyon ng batang ito. Hindi siya totoo for me. Mahirap i-explain dito pero nagagawa naman yan eh. Just imagine ang lagi niyong magiging pamantayan, yung Hollywood movie, mas realistic pang gumawa sa ganyan. Nagagawa ka ng Hollywood yan eh. Pero kung makikita mo kasi itong video na to, Diba? hindi naman ganun ka din. Nang in-slow mo nga yung video, tignan nyo ang mata niya. Kasi let's say ganyan ang nangyari diyan. Bakit yung nagvi-video hindi man lang na-alerto? Umitim. Panoorin nyo mga mare ang Ano sabi sa comments? Saan ba yan? Alam mo, mahirap na rin ngayon sa dami ng nakakaalam ng edited. Butya, mga naniniwala pala lahat ng nanonood. Minsan, sige, gagawa ako niyan minsan. Gagawa ako nito. Mukhang kakayanin kong gumawa nito eh. Yung ganyan eh. Sige, minsan tinatamad pa ako ngayon eh. Pero nagagawa kasi ito eh. Ngayon kung totoo hindi refleksyon ng batang ito. Kasi kung ako lang pagbabasihan ko yung nagvi-video, imposible mo kasing hindi mo mapapansin ito eh habang binivideohan mo eh. Imposible din naman na nung binivideo yan, normal yan. Nung lumabas sa camera, gano'n na. So dapat kasi mapapansin mo to dahil dito sa tagpo na ito, ang focus mo dito yung reflection ng bata kasi yan yung nakaharap sa iyo eh. Ito. So kung may mangyayaring kababalagan yan, dapat maano mo yan. Matawag dito? Mapapansin mo yan. Masyadong hindi realistic eh. Pero kayo mahirap kasi i-explain kung hindi ko i-demonstrate sa harap nyo. Pero alam ko nagagawa sa editing yan. Now, kung para sa inyo, naniniwala kayo, di okay lang. Next video. Sana ba yun? Ito sa umagang kay ganda si Sir Lip Ocampo naman yung nag-forward nito. Multo daw sa litrato. Tingnan nga. Viral sa social media ang isang litrato na may kaluluwa umano ng isang napatay na mamamahayag. Yan ang umagang balita ni Kevin Manalo. Sa larawang ito na in-upload sa Facebook, makikita ang nakabulagtang katawan ng Hinay quality ko lang. radio broadcaster na si Jose Bernardo. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na binaril si Bernardo sa ulo ng 2 beses. Pero tila may kakaiba sa larawan dahil sa gitna ng mga barangay tanod na rumesponde sa nangyari, makikita ang umano'y kamukha ng biktimang si Bernardo. Paniwala ng ilang Facebook user, ito ay kaluluwa umano ng biktima na sinisilip ang sariling katawan. Nang makausap namin ang mismong tanod na rumesponde na si Ruel Varona, kinilabutan daw siya ng malaman ang tungkol sa kumakalat na larawan. Yung kulay ng buhok. Confirmation bias na lang yan dahil kinwentuhan ka na.
Na ano ka na psychological priming ka na. Parang tumatayo yung balaibong kasi matangkad din yun eh. Hindi man siya sigurado sa nakita sa larawan, Hindi sigurado. na sana'y wag na itong pagpiestahan. 'Di ba hindi ba ito yung si Kuya? Bigyan natin ng respeto. Una yung pamilya nung taong, yung biktima, di ba? Siyempre, para namang hindi maganda na paglalaroan pa natin na gano'n na yung nangyari sa kanya. Para naman sa kasamahan niyang tanod na si Adring Bautista, posibleng inedit lang daw ang larawan. Hindi totoo yun. Samantala, patuloy pa rin ang mga pulis sa O zero lang 'yan. Hindi naman kasi pinakita yung mismong mamamahayag na pinatay. Sa larawang ito na in-upload sa Facebook, makikita ang nakabulagtang katawan ng radio broadcaster na si Jose Bernardo. Sa inisyal na investigasyon ng mga pulis, lumalabas na binaril si Bernardo sa ulo ng 2 beses. Pero tila may kakaiba sa larawan dahil sa gitna ng mga barangay tanod na rumesponde sa nangyari. Makikita ang Masyadong blurred yung picture eh. Para malaman mong yan yun eh. Tsaka tinatamaan siya ng shadow. Oh. Ibig sabihin solid siya. Pati rin ito, ulo din ito. 'Di ba? Ito yung tanod yung interview, 'di ba? umano'y kamukha ng biktimang si Bernardo. 'Di ba? Paniwala. Di ba ito yon si Kuya to? Yan yung puti rin ng ulo na yan. Kasi ito yung tanod, ito yan eh, di ba? Kung titingnan mo, Umano'y kamukha ng di ba ito yung tanod na in-interview. biktimang si Bernardo. Tapos ito rin si Kuya, ito yung kasama niya, oh, puti din ang buhok. Tapos ito din, silang tatlo yan. na low quality yung picture. Paniwala ng ilang Facebook user. 'Di ba? Sila ito yung dalawa sa gitna niya ito si Kuya puti ang buhok. Ngayon, kung maniniwala kayo na multo 'yon, di okay lang. O dito tayo sa main topic. Ito ay pinasa ni Sir Stephen Gomez. Dapat sasabihin nyo rin yung username nyo dito sa YouTube para kilala ko kayo, Itong video na to. So, ang title, Rated Corina, sapi ng mag-ina daw. Tingnan nga natin to, men. Ano bang... Tingnan natin. Mag-ina ang pinag-uusapan ngayon sa Cavite dahil sa umano'y kababalaghang naganap sa kanilang pamilya. Sinasapian daw umano ang mag-ina ng isang mangkukulam na gustong maghiganti sa hindi malamang kadahilan. Ito galing kay Sir Nick Banayo. Nakausap ko kasi si Sir Nick Banayo tungkol sa mga ganitong bagay. Ang mangkukulam daw, ito galing sa isang espiritista to Hindi ko i-confirm na totoo yung sinasabi niya or hindi. Kasi usually pag mga mangkukulam yan, syempre maniniwala kayo sa mga espiritista. Ang sabi ni Sir Nick Banayo daw, yung mangkukulam na yan ay hindi daw sasanib yan kung hindi mo tinatawag. Dahil kung kayang gawin daw ng mangkukulam na sumanib, ang gagawin niya, let's say halimbawa kukulamin natin si Corina Sanchez, ako yung mangkukulam. Sasanib ako kay Corina Sanchez, aakyat ako sa mataas na building, tatalon ako. Para mapatay ko si Ma'am Corina Sanchez. Kung kukulamin ko siya. Mas madali daw yon. Pero kung halimbawa yung talagang totoo daw na sasanib, kailangan daw tawagin yan eh. Hindi daw sasanib ng kusa yan. Inimbestigahan ng Rated Corina ang pangyayari at ngayon ito na ang kwento sa likod ng misteryo ng sapi ng mag-ina. Tila kalbaryo ang Baka mamaya si Tony, Tony Segovia ba? ng bawat dilim sa mag-inang Floricel at Angela dito sa Cavite. At sa pagkagat ng dilim, dito na Pagkagat daw ng dilim, sabi ng dilim, ham! Joke lang.
Tawa kayo? Simulang makaramdam ng pangamba ang mag-ina dahil sa ganitong oras na daw magsisimula ang pangungulam sa kanila na nais angkinin ang kanilang mga katawan. Likas na masiyahin ang mag-ina. Iba ang pagiging malapit ni Floricel at ng kanyang dalaga na si Angela. Tila magkaibigan ang turingan nila sa isa't isa. Si Nanay Flor, suportado si Angela kahit sa kanyang buhay pag-ibig. Kung kaya't maraming naiinggit sa bonding at relasyon ng mag-ina. Wala namang kamalay-malay si Nanay Flor na ang kanyang nakaraan pala ang siyang maglalagay rin sa panganib sa kanyang dalagita. Balik-balik kami sa doktor, tapos lahat naman ng findings okay, wala namang problema. Paano mo nasabing lahat ng findings okay? Tingin nga ng mga result. Lahat daw ng findings okay. Yan na naman tayo sa lahat ng findings okay eh. Kasi baka mamaya pumunta doon, binigyan kayo ng gamot, feeling nyo, alam mo yun, yung laging walang findings, medyo duda ako sa statement na yun kahit kailan. Naiinggit sa bonding at relasyon ng mag-ina. Wala namang kamalay-malay si Nanay Flor na ang kanyang nakaraan pala ang siyang maglalagay rin sa panganib sa kanyang dalagita. Balik kami sa doktor, tapos lahat naman ng findings okay, wala namang Kung balik-balik kayo sa doktor kasi, may mali doon. Paano walang findings, lahat okay? Imposible yan imposible yan sa pinaka-imposible. Pwede siguro yung katawan mo ay okay. Pero sa psychological side kasi, baka mamaya nandun ang problema. Di ba? Galit kayo sa akin? Hindi, kasi parang, ano yung sapat na dahilan? Dapat din kasi, halimbawa, kung walang findings, ipasuri uli yung bata. Tapos, antabayanan ng media, ng mga camera nila, kung ano sasabihin ng doktor. Kasi hindi pwedeng ang magdedeklara ng walang findings ay yung chine-check up mo. Di ba? Kailan doktor ang nagsasabi niyan? Tapos sabi niya, mama, sakit ulo ko, sakit tiyan ko, ay sakit ng lahat nga. Meron kasi tayong tinatawag na na hypochondriasis eh. Tama ba ako? Hypochondriasis. Ito yung mga bagay na nararamdaman mo na talagang wala naman talaga. Psychological 'yon. Hypochondriasis. Tama ba ako? Hypochondriasis. Tingnan ko yung mukhang yan. Ito, psychological kasi ito. Ang hypochondriasis, also known as illness anxiety disorder or health anxiety, is a condition which personally is excessively worried about having a serious illness. 'Di ba? Feeling mo may malalang sakit ka kahit wala naman. People with hypochondriasis may misinterpret normal bodily sensation as signs of disease. 'Di ba? Ano yung mga symptoms niyan? Preoccupation with a serious illness for at least 6 months daw. Yung parang lagi mong iniisip na may matindi kang sakit. 'Di ba? Inability to control fears and worries. Ano to eh? Psychological to eh. Constant fear or illness despite reassurance of health status. Kahit sinasabi pa ng doktor yan, 'di ba? Kapag sinasabi ng doktor na okay ka naman, wala namang problema sa'yo. Tapos pinipilit mo pa rin na may problema sa'yo. 'Di ba? Ang mga complaints niyan, palaging related daw sa ulo. Yung sinabi, masakit lagi ang ulo, neck, sa tiyan, sa dibdib. 'Di ba? Complaints of headache, sakit sa ulo, indigestion, yung mahina ang panunaw at constipation. Psychological kasi ito, yung mga ganyan. 'Di ba pag stress ka, nakakaranas ka ng indigestion. Sumasakit din ang ulo mo. Medyo may pagka psychological to eh. Ayun yung mga ano bang cause niyan? Family history of anxiety kung nasa lahi nyo na ang may anxiety disorder. Major stress. May namatay sa pamilya nyo
or merong may sakit sa family nyo, 'di ba? May trauma or abuse ka na naranasan, may history ka ng nagkasakit ka na dati. 'Di ba? Feeling mo bumalik na naman. Ito yung pinakamalupit, mental issue. May depression or compulsive disorder or psychotic naman. 'Di ba? Kaya maraming, alam nyo, mga kababayan ko, sa health natin, kung pasintabi sa may mga kaibigan ako manggagamot si Sir Jan Sebas, sila Sir Nick Manay, sila Shaman Tope, 'di ba? Pasintabi sa inyo, pero bago kasi ideklara na paranormal ang isang bagay, marami kasing pagdadaanan talaga yan. Kailangan maklear ka sa physical mo, lalo na sa mental state mo. Ngayon, kung talagang clear lahat doon, at kasi may magmamanifest talaga dapat yan eh. Kung talagang, let's say, kulam yon, kung may magmamanifest sa'yo na mga sugat-sugat, papasok pa rin na medical yun eh, no? Kaya mahirap talaga i-determine kung marami ng explanation ng science sa nararamdaman mo na hindi mo lang nire-research. 'Di ba? Ang gusto mo, dumiretso ka sa manggagamot agad. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang manggagamot, ha. Correct me, with all due respect sa inyo, correct me if I'm wrong, sasabihin ko. Diba? Hindi ko sinasabing hindi totoo yung mga albularyo. Pero marami ang kailangang pagdaanan bago mo ideklara na paranormal ang isang bagay. Ganyan ang ginagawa ng yung mga dinideklarang santo. 'Di ba? Bago ka madeklarang santo, kailangan makapag-produce ng miracle yung santo na yon. At kailangan may backup ng science na yung miracle na yun ay talaga nangyari. Parang yung kay Pope John Paul, ano ba yung miracle ni Pope John Paul? Kaya siya naging santo. Miracle Pope John Paul II. Kasi kailangan requirements to para maging santo ka eh. Meron dito, gumaling daw yung French nun sa Parkinson's disease after praying. At yung mga Vatican, pag nag-investigate yan, talagang scientific yan. Kailangan mapatunayan muna na may record siya kasi ang Parkinson's disease, hindi talaga gumagaling yan eh. Degenerative disease yan eh. Gumaling daw siya. May backup yan ng scientific basis. Chinek siya uli, siguro wala nang nakita. Kaya ito naman, Miracle 2, Floribet Mora Diaz was cured of brain aneurysm after seeing photograph of Pope John Paul II. Pero open pa rin naman na skeptics dyan, Pero itong mga bagay kasi na to, dinideklara to na may scientific basis. Hindi yung basta na sinabi lang nung biktima or nung involved. Katulad nito, yung walang findings. Tapos may nararamdaman na sakit. Kaya nga ini-explore natin lahat ng possibilities. Sabi niya, Mama, sakit ng buong katawan ko. Parang napakainit, para akong nakadarang sa apoy. Mahal, excited na ako sa paglabas ni baby. Ako din, mahal. Excited na rin ako. Ano bang gusto mo ipapangalan natin dito? Angela. Bungo! Ang gandang pangalan. Tagal mo. Huwag ka na magtampo sa akin. Siyempre, mahanap ako ng tiyempo para makatakas kay misis.
Taong 2005, ang nasabing kinakasama pala ng dating asawa ni Flor ang may lihim na hinanakit sa kanya. Hinanakit dulot ng labis na pagmamahal ng kalaguyo ng kanyang mister. At bago nga maipanganak ni Flor si Angela. Hindi pwede! Tumigil ka! Mga 9 months na yung tiyan ko, sinugod ko siya, napahiya siya sa company. Siyempre, buong nakita, sabi niya, uy, yung babae, hindi sinasabunutan ng babaeng buntis. Yun, doon siya nagkaroon ng ano sa akin, yung sabi niya, sa buong buhay niya, ako lang daw yung taong nakapagpahiya sa kanya. Wala, confirmation bias yan. Mula sa insidente Dahil doon magpapakulam na. Nang makaramdam ng iba't ibang sakit sa katawan si Flor. Nariyang sumasakit ang kanyang Stress yan. likod hanggang sa tubuan na siya ng mga sugat sa katawan. Hanggang sa tila sinapian na umano si Flor ng kung anong puwersa daw na hindi niya maipaliwanag. Kalagit 2005, nag-start na po yung kulam sa akin. Ang dami na pong mga nangyari, nanlagas yung buhok ko, ang pangit na ng mukha ko. Tapos, pag po yung mga barang, yung mga daming sugat, ganyan. Tapos, yung sabi po nila, sinasapian nga ako. Yung mga, nag-iba yung boses ko. Asan yung mga nagkukwento nun? Albularyo na dinala si Flor para Oh, ipagamot albularyo agad din, no? ang umano'y kakaibang nararanasan niya. Pero hindi pa rin tumitigil ang bagsik ng kanyang pinaniniwalaang sapi. Ang sabi pa nga raw ng isang manggagamot sa kanya na ang babae raw ng mister niya ang siyang kumukulam sa kanya. At doon naalala ni Flor ang Nagtatrabaho yung babae ng mister mo. May time pa bang... Anyway, kung maniniwala naman ka, okay lang naman. Kasi parang, confirmation bias na lang eh. sinabi sa kanya na Kasi ganito yan, may nararamdaman kasi siya sa katawan niya. Feeling ko, yung mga nararamdaman niya na yon, dulot ng stress yon. Well, ewan ko doon sa sugat. Documented ba na nagkasugat ka ba? Or inad mo na lang yung sa kwento mo? Kasi yung mga nararamdaman mo na yan, pwede kasing stress yon dahil nga nalaman mong may babae yung mister mo na habang nagbubuntis ka. Pwede kasi iyon. Ngayon, sa nararamdaman mong yun, kailangan maghanap ka ng dahilan doon. Yun ang naisip mo. uyo ng kanyang mister. Tulang Flor ang nagpaya sa akin ng ganito. Humanda ka, magbabayad ka. Sa gitna ng takot, ang Santo Niño raw ang kinapitan ni Flor. Nang haplusin daw ito ni Flor, ay nawala ang mga iniinda niyang sakit. Kasi nga, hypochondriasis yun. Diba? At ang naranasan mo dyan, nung gumaling ka, yung tinatawag na placebo. Alam niyo yung placebo? Na-discuss ko nito madaming times na. Yung placebo na yan, iisipin mo na gagaling ka. Kahit, alam mo yun, yung trick na mga doktor yan eh. Na, let's say, halimbawa, walang available na gamot, tapos may pasyente na iyak ng iyak dahil masakit daw yung tiyan niya. Ang sasabihin ng doktor, paiinumin kita ng gamot, pero yung ipapainom sa'yo, yung sugar tablet lang na wala namang epekto. 'Di ba? Pag ininom mo 'yon, makakaramdam ka na gumaling ka. Kasi naniniwala kayo, ininom mo, gamot 'yon. Yung ininom mo. Placebo ang tawag doon. Ano 'yon? Scientific naman yung placebo. Pwede rin kasing mangyari yan sa mga manggagamot din eh. Halimbawa, masakit ang tiyan mo, tapos pumunta ka sa feeling mo na usog ka. 'Di ba? Tapos kailangan lawayan ka, 'di ba? Pupunta ka dun sa pagkakaalam mo na nausog sa'yo. Naniniwala ka na makakagaling yung laway niya. Gumaling ka nga, placebo din 'yon.
Kaya at some point, gumagaling ka talaga. Di ba? Sugat. Pero walang connect yung paggamot sa'yo. Pagpapahirap ng umano'y elemento sa kanyang katawan ay nawala. Tila isang himala na gumaling si Flor. Umuwi po kami ng Bicol, doon po ako totally gumaling. Nagsimba po ako, tapos naghawak po ako sa Kristo. Tapos yung pong may nanggamot din po sa akin doon na albularyo. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair shampoo and conditioner. Ayan. May keratin, may Next! oil. Para po ako'y proteksyonan. Ano? Super Kintab. So proud of these products. Nagpakita po doon ang aking lolo para po ako'y proteksyonan. Namuhay siyang muli ng normal at malayo sa kanyang asawa hanggang sa magdalaga na si Angela. Hindi niya akalain na babalik ang bangungot ng kanyang nakaraan. Disyembre 2020, tinawagan ni Angela ang kanyang tatay dahil sa kagustuhan niya itong makausap. Okay po. Kailan po kayo magpapakita sa akin? Parang multo no? Kailangan papakita. At mula nang makausap daw ni Angela ang kanyang tatay, ay tila nag-iba na ito. Nanay lamesa, kakain na tayo. Angela? Angela, ano nangyayari sa'yo? Information bias na naman. Ha, Angela, ano nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo, anak? Ha? Ano nangyayari sa'yo, anak? Hindi, malay mo totoo naman na may possession din naman, ano. Wag naman tayo masyadong scientific. Ang dating nararanasang kababalaghan ni Flor na ulit sa kanyang anak. Paniwala ni Flor na ang dating kalaguyo ng kanyang mister ang Paniwala. ginawa nito kay Angela. Paniwala mo lang naman yun. Diba? Sa mga paniniwala na yan, ano eh. Diyan tayo na yayari men eh. Kung kaya't dinala din niya si Angela sa isang albularyo. Matapos magamot ang umano'y Ay, ito pangkukulang sa actual. mag-inang Floricel at Angela, Pwede siguro possession. I mean, hindi ba sumagi sa isip nyo na napossess yan? Oo, pero hindi talaga niya binibitawan yung pangkukulam, ano? Kasi may galit din siya dun sa babae ng asawa niya eh. Parang yun talaga yung dinidiin niya eh. Hindi ba pwedeng ano yan, na engkanto or ano, talagang kailangan talaga kulamin yon? Kasi yun ang kinikwento mo sa mga tila albularyo. kaisipan naman ngayon ang halos himala sa kanilang pinaniniwala ang pagsapi naman ngayon sa mag-ina ng Espiritu ng Panginoong Hesukristo mismo. Ay nako, pagkaganyan na! Maria, Wala na yan! sa tuwing May ganire na yan! Kasi ang pagiging may ganito kasi, namamana yun eh. Genetics kasi yun. Pagka ganyan na, wala na yan. sapi daw ang Panginoon sa kanyang anak. Nagdidikit daw ang kanyang mga paa. Wala na yan. Hindi ito mapaghiwalay. Kailangan pa raw na magpaalam sa Espiritu para maghiwalay ang kanyang magkapatong na mga paa. Pero isang kapangyarihan din daw ang Nanggagamot na. Espiritu Nanggagamot na. sa gita. At yan ang kakayahang manggamot. Sa kasalukuyan, ginagamit ito ni Angela upang makapaggamot Wala sa to. lugar ng mga taong may karamdaman.
Labis naman ang pagsisisi ni Nanay Flor sa ginawa niyang pagsugod noon sa kalaguyo ng kanyang asawa. Sa ngayon, minabuti na ng mag-ina na kalimutan na lang Ang kulit nung mangkukulam yung sumasanib, tapos biglang naging Panginoong Hesukristo na. Psychological ito. ang kanilang dating padre de pamilya at mamuhay ng masaya sa piling ng isa't isa. Minabuti ng aming team na ikonsulta ang nangyayaring kababalaghan sa mag-ina sa isang eksperto. How can we tell if this is spiritual possession, demonic possession, or baka psychological or Psychologist. health issues? So we must be extremely careful on this question because many people have been falsely labeled as being possessed by a demon. Di ba pagka meron ka lang pinagdadaanan, lalo na sa mga lugar na hindi naaabot masyado ng modern science, sasabihin nila, naku, possess ito. And such an accusation can be terribly frightening and disturbing. Tunay man o hindi ang mga pangyayaring ito, hindi natin maikakaila na mayroong mga bagay talaga sa mundo ang hindi kayang maipaliwanag ng ating Kayang ipaliwanag. 'Di ba? Kayang ipaliwanag. Hindi parang minsan kasi mga media na rin ang kumukonsinti sa ganyan eh. Ito minsan iniisip ko, kung hindi nyo bibigyan ng exposure to at ilalantad nyo na ito ay fraud, yung hindi siya totoo, feeling ko pag wala nang tumatangkilik sa mga ganito, biglang titino yung mga yan eh. Kaya lang sila nagkakaganyan dahil na-expose sila sa media, talagang sinasaniban, talaga nakakagaling si ano. Pero pagka babanata ng media yan at bibigyan nila ng, kaya naman ng media yun eh, katulad doon nakapag, sila, di ba, ng psychologist. Di ba? Feeling ko titigil yung mga yan eh, ng kusa eh, pagka na-expose sila na in-explain mo yung kondisyon nila. Tapos yung tipong wala nang maniniwalang tao, titigil yung mga yan. Kaya naman nagpapatuloy yan kasi may naniniwala eh. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, so maraming salamat po, nakaraos na naman tayo ng isang araw. Magdasal bago matulog. Unusual pa na sabihin ko. Yun ang pumasok sa isip ko eh. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.